What's up? Brian once again of Kid and Dad Moto Vlog, and for today's video, samahan niyo ako. Short ride lang ito, and re-reviewin lang natin. Bibigyan ko lang ng first impression yung ating bagong helmet, which is yung ating KYT TT Revo. So ito yung pumalit sa So ito yung pumalit sa TT course. So pinaka first na KYT natin ito, and so far so good. Hindi siya ganun ka-perfect, no? And definitely may mga flaws sa kanya, pero in general satisfied naman ako sa kanya. Bibigyan natin ng first impressions to para do sa mga interested na mag-purchase nitong KYT TT Revo. At least meron kayong reference, or meron kayong mga idea kung ano nga ba siya, paano siya nagpe-perform, maganda ba siya, quality ba siya, yung price, yan. So lahat yan pag-usapan natin habang nagra-ride. Ayun, so painitin lang muna natin tong bike. At least mga 30 seconds, and ayun nga, para doon sa mga nag-i-interest na bumili nitong TT Revo or TT Revo, kung paano nyo gustong bigkasin, bahala na kayo. Pero ayun, at least mabigyan ko kayo ng insights, ng inputs ko kung kumusta siya para sa akin, no? So eto, personal opinions ko itong mga sasabihin ko. And of course, hindi tayo pare-pareho ng taste, hindi tayo pare-pareho ng ulo, pagkakaiba yung shape ng ulo natin. So may mga pagkakataon na baka maganda yung fit sa akin, tapos sa inyo pangit, or vice versa. So just take everything with a grain of salt para at least walang sisihan, no? Baka sabihin niyo sinabi ni Brian, hindi rin maganda yung fit sa ulo, pero bakit maganda yung fit niya sa akin. So yun, ano nyo na lang, no, i-weigh nyo na lang din, and mas maganda ma-experience nyo ng personal, para at least ayan, mas maganda yun. Hindi yung naniniwala lang kayo sa mga sabi-sabi. So huwag rin kayo maniniwala basta-basta kahit sa akin, dahil yun nga, magkakaiba naman tayo, taste, ulo, shape ng ulo, ng kung saan natin gagamitin. So ayun, let's go, start tayo. So sarado ko yung helmet, ayan, at least nakikita nyo yung forma nya, no? And itong suot natin, bali napalitan ko na siya ng lens or nung visor. So ang kasama lang sa package nito is yung clear lens. No, yung clear lens na gamit na natin, okay naman siya. Maganda yung quality niya, medyo makapal-kapal yung kasama niyang clear lens as compared sa mga previous kong helmet na medyo mas doble or triple or 4 times ng price nitong TT Revo. Okay naman to, no? Nabili natin to sa tao lang din sa marketplace for 590 ba? Tama. Wala pa rin siya kasamang pin lock, so you need to buy it separately kung gusto nyo ng anti-fog na film. Tapos kinabitan na rin natin yung, kung makikita nyo, try na rin natin mag video ng separate para video ko siya na malapitan, no? Meron na rin siyang, pinalitan ko yung tear off buttons nya ng custom. So ano yan, yung Espargaro, pink sa kabila, yellow sa kabila. So nabili naman natin yan kay
Sir JDM Marcelino. So ilalagay ko rin yung link sa ating description. Customize po yan. Pwede kayong magpasadya sa kanya kung anong kulay gusto nyo, kung anong design yung gusto nyo ilagay doon sa mga buttons. Pwede, no? So i-PM nyo lang si Sir JDM Marcelino para dyan sa mga buttons na yan. So balik tayo, yun. Yung spoiler sa likod, kasi actually even without the spoiler, yung extra spoiler, matulis na yung dating niya, no? Meron na siyang ano sa likod, meron na siyang may pagka-aggressive na yung shape niya sa likod. Racing na yung dating niya. However, may kasama pa siyang extra lens na ikakabit niya lang. Madali lang naman siya ikabit, no? Kaya lang, sobrang yun yung hindi ko nagustuhan sa kanya, no? Kasi napaka-cheap ng dating niya. Transparent, smoke black siya, no? Transparent. And yung pagkakagawa niya sobrang cheap talaga, as in yung makikita mo yung quality ng plastic, ano yung ano niya, yung surface niya, and hindi siya pleasing. Kung masyado kayong maarte, no, hindi papasa sa inyo. So what I did was I customized it. Pininturahan natin ng bronze para siyang metallic gun black, and gumanda na siya. So medyo may pagka premium na yung itsura niya. And tapos nilagyan din natin ng mga speed holes sa ilalim. So plain na plain yung ilalim niya. So ang ginawa natin, binutas-butasan natin ng barena para magmukha siyang mas aggressive. So isasama rin natin, bibigyan din natin ng malaki na para makita niyo. Tapos yun, ano pa ba ginawa natin dito? Naka-ceramic coating na rin siya. So I do my own ceramic coatings. And naka-wax na rin siya. So nag-i-stack ako ng coating, no? So mas maganda siya actually kasi mas kakapal yung coating niya. So araw-araw yan, pagka natripan ko, ina-applyan ko siya ng wax. Yan, para mas makapal yung coating niya, mas iwas sa mga gasgas. And kung magasgas man, madali siyang i-repolish ulit. So yun, performance. Eto, actually nagkakaroon ako ng bias, no, kasi meron tayo sa Xiaomi. So yun yung main na helmet natin. And sister company bale sila, si KYT bale ang may-ari na kay Xiaomi. So nabili ni KYT si Xiaomi way back 2010 yata, if I'm not mistaken. Tapos yun yung reason bakit kung papansin niyo may pagkakahawik si KYT at si Xiaomi. Yung shape, yung logo. Actually sa logo hindi ko alam kung nagkataon lang, no, pero parang magkamukha rin sila sa logo eh. And si KYT is parang mas mababang tier kay Xiaomi, no. So si Xiaomi is parang more of like a premium brand. So mas premium siya kay KYT, mas mahal siya kay KYT, mas maganda yung quality niya para sa akin. Please correct me if I'm wrong, sa meron din KYT and Xiaomi dyan. Mas ano siya, no, mas pulido siya kaysa kay KYT. So naikumpara ko si KYT kay Xiaomi dahil nga parehas meron tayo. And sobrang layo ng difference, no, siguro dahil sa model, kasi yung gamit natin is yung sRGB na top of the line ni Xiaomi. So yun yung parang FIM homologated helmet nila. So FIM meaning it's parang license and it's approved to be used sa professional setting like mga competitions, sa tracks, yan, so anything na professional, no. So parang ano siya, it can withstand siguro, yun yung pagkakaintindi ko sa mga high speed setting. Pag nag-crash, it can withstand the impact, mga ganun ba. Please correct me if I'm wrong din, hindi ako masyadong sure about yan. And ayun,
Sobrang layo nila, no, si Xiaomi, sobrang premium ng pagkakagawa. Although itong si TT Revo, para sa mga budget conscious and sa mga wala masyadong budget, hindi ko alam kung ba tumigil to si Kuya, ulit to. Tagal tumigil tapos umandar ako, umandar din. Gago ang puta. So ayun, nakabalik. Sorry, mainit ulo natin. Saan ba tayo? Para doon sa mga budget conscious, sobrang swak na swak nitong ni TT Revo. Sobrang solid ito para sa price niya. So yung price pala nito is ang bili natin dito is 6,500 para dito sa glossy plain black. And yung may mga graphics, parang same lang din yata aside sa mga special models like yung kay Bastianini, mas mataas yung parang nasa 8,000 plus yata siya. Tapos yung build quality nitong TT Revo, so siya, no. Maganda yung design niya, ang ganda ng pagkaka-aerodynamic niya, napaka-aggressive ng looks niya. Although mararamdaman mo na yung unang-una yung paint niya, hindi ganun hindi ganun ka premium. Medyo yung paint niya, no, medyo manipis. As well as yung plastic, yung pinaka-plastic niya parang manipis lang din. Lalo na yung mga niya, yung mga vents, sobrang plasticky nung dating niya. Gusto ko nga sana ng pinturahan, pero hindi ko pa lang natututukan. So siguro pagka nagkaroon tayo ng extra time, pipinturahan din natin yung mga vents niya. Maganda lang yung itsura niya sa may bandang likuran, doon sa ilalim ng spoiler. Pag hindi nakakabit yung extra spoiler, makikita nyo dun na mayroong emblem ng KYP, yung parang rubberized siya na embossed. And ang ganda nung effect, ang ganda nung dating, parang napaka premium na itsura niya pag dun mo titingnan. And nandun din sa bandang likuran yung model name niya na TT Revo. So napaka-angas ng dating pag sa likod tinitingnan, para siyang kung hindi sasabihin sa iyo yung price is parang sasabihin mo mga 20k na helmet, no. And nakakatuwa kasi para sa 6,500, hindi ka naman lugi, no. Kahit na yung mga sinasabi ko mga flaws yan na mukhang plasticky, manipis yung plastic, manipis yung pintura. Overall, pag tinignan mo siya sa food, sobrang solid. Hindi ka na magrereklamo sa 6,500. So I think it's worth even more than 6,500. As in, promise, natuwa ako sa kanya. And kasi ako recently, no, parang ayoko na rin bumili ng mga mamahaling helmet kasi meron silang expiration date may shelf life sila. So normally 3 years to 5 years lang yung nire-recommend ng manufacturer for you to use the helmet safely. Kasi after that 5 years, parang kumukunat na yata yung mga, or lumulutong na yung mga yung mga shell niya, yung mga foam niya sa loob, and you have to replace it whether you like it or not. So kahit na mahal niyo yung helmet na yun, kahit na ang mahal ng pagkakabili niyo, kahit na gusto niyo yung design na yun, it's really recommended that after maximum of 5 years, palitan nyo talaga siya. So yun yung nagiging dilemma ko lately, na parang kakabili ko lang nito, parang binili ko ng 40,000 to, tapos eto 3 taon na pala siya to. So 2 more years na lang, kailangan ko na siyang palitan. So alam mo yun, with something like this na tagsi 6.5 lang, parang
okay lang, di ba? Okay lang after 3 or 5 years. Okay lang napalitan, 6.5. Parang na ano ko naman na maximize ko na yung price na yun, no? So, maluwag sa dibdib na i-let go mo siya and move on to your next purchase. Yan, so yun yung naiisip ko. So ayun, mabalik tayo. Saan ba tayo? Tapos na tayo sa aesthetic. So punta naman tayo sa performance niya. Performance wise, medyo so-so lang din, no? Pag-usapan muna natin yung inner niya, yung foam niya, yung fitting niya sa ulo. Number 1 yung foam niya. Kung ikukumpara ko dun sa Xiaomi sRGB ko, napakalayo ng difference. So yung foam niya medyo more on budget side, no? Manipis yung ano, lalo na yung ano niya, yung eto dito sa chin strap niya, napakanipis nung ano nung foam doon. Tapos yung foam sa cheek, yung cheek pads at pati doon sa ulo, medyo ano siya, no, masyado siyang squishy, parang puro hangin. Kasi yung Xiaomi sRGB ko napaka-solid ng pagka-sinuot ko, mararamdaman mo talaga na sobrang firm ng mga foam niya. And 2 years na yung Xiaomi sRGB ko, pero from day 1 up until now, ganun na ganun pa rin yung fitting niya sa akin. Sobrang race fit pa rin niya, hindi siya lumawag kahit na konti, promise. So yun yung reason bakit sobrang satisfied ako kay Xiaomi. So eto si TT Revo, since ito yung aking first KYT, na patunayan ko yung bulong-bulungan na hindi nga raw ganun katibay yung inner paddings ng KYT. So yung mga naririnig ako na after just a few months, maluwag na kaagad siya, hindi na kaagad fit sa ulo mo and things like that. So as early as now, ilang beses ko pa lang din siya na suot, I can say na mukhang may katotohanan nga yung bali-balita yan tungkol dun sa inner pads being not that sturdy. Tapos ano pa ba, yung pocket ng intercom, yeah, matutuwa yung mga nag-i-intercom kasi napakaganda ng pocket niya, ang lalim, swak na swak din sa gamit ko, which is yung Cardo Pacto Edge. Sobrang pasok na pasok yung speakers, no? Kaya alam, may napansin ako sa kanya, doon kasi sa Xiaomi, kapag nagpe-play ako ng music, buo yung music, ganda ng ganda ng bass, ang ganda ng vocals, ang ganda ng treble. Pagdating dito sa TT Revo, parang ang liit nung niya, no, lumiit yung tunog niya. Manipis, nawala yung bass, parang ang niya, no, ang cheap nung tunog niya. So hindi ko maintindihan bakit gano'n. The fact na sobrang ganda ng pagkaka seat niya dun sa pocket. Ayan, so kung mahilig kayo mag-music, mahilig kayo sa quality music, quality sounds, medyo disappointing yung part na yun. Tapos punta tayo sa wind noise niya. So sa wind noise, tingnan natin ngayon. Sa wind noise, of course you have to expect na medyo mas maingay ito kumpara doon sa mga ibang helmet, lalo na kung gumagamit kayo ng mga hindi naman race or track helmet. So this is dedicated for road and pwede rin pang track. So maingay talaga siya. Yung wind noise talaga is nandyan, given na yan sa mga track helmet, so you have to live with it. Ayan. Pero overall hindi naman siya ganun kaingay, pero kung ikukumpara ulit siya doon sa aking sRGB, mas maingay ng
light itong TT Revo. Ventilation, yan. So si ventilation ang isa sa mga strength nitong si TT Revo. So isa sa mga pinagmamalaki ni TT Revo ito. And based on my personal experience, sobrang swabe ng ventilation ito. So bumabiyahe kami, naibiyahe ko na siya sa Marilake on a hot sunny day, and sobrang hindi na initan ng mukha ko, ng ulo ko. So maganda yung ventilation niya. And then ano pa ba, yun ang maganda dito, isa pa maganda dito is meron siyang pull tab. So meron siyang emergency pull tab, which is very handy pagka may nangyaring di maganda, nag-crash kayo, may possible neck injury, spine injury, or unconscious kayo, madaling matatanggal ng rescuer or ng medic yung helmet sa ulo nyo, kasi may pull tab na rin siya. So ipupull lang yung part na yun and matatanggal na yung cheek pad niya, and madali na matatanggal yung helmet sa ulo. You cannot see that on not all helmet, lalo na yung mga budget helmet. Sorry, lalo na yung mga budget helmet, no, you won't be seeing that kind of feature kapag mumurahin lang yung helmet. So big thanks sa paglalagay ng pull tab na yun. Napakalaking bagay niya, no. You won't know, no, kung kailan makadidisgrasya, pero in case na may mangyari, nandyan siya, and madali lang matatanggal yung helmet sa ulo nyo. And ano pa ba, ayun lang siguro, no. Wala namang iba na. Yung lock niya pala na bago na from the TP Force. So bago yung lock mechanism na visor, and meron din siyang feature na itataas mo yata yung, tama ba? Ito ba yung model na yun? Pwede mo itaas yung visor by one click up, tapos parang hindi siya sasarado ng husto. And during rainy days, kapag nagpapag yung lens sa loob, ipapasok pa rin na hangin para ma-clear yung moist. Yan. Isang bagay na ayaw ko sa kanya is yung pagtanggal kabit ng lens. So napakahirap po, to the point na high blood ako sa kanya kapag kapag tatanggalin at ibabalik ko yung lens niya. So ang hirap niya kumpara din sa aking SRJP na very easy lang ikabit at tanggalin yung kanyang mga lens. So dito, grabe, na umiinit yung ulo ko sa kanya kapag tinatanggal at kinakabit ko yung lens. Aside doon, wala naman na, no, yun lang yung reklamo, yun lang bali yung main reklamo ko sa kanya. And everything is okay naman. So yeah, that's my first impression and short review nitong KYT TT Revo. So verdict, would I recommend this to my friends? Big yes, definitely yes. And actually nire-recommend ko na siya sa grupo natin, no, sa shoutout sa Unggoy Gang. And mukhang interested din yung ilan sa kanila na mag-purchase nito, kasi nga coming from someone na nagamit na siya, ako nga, na-i-share ko sa kanila yung mga insights ko about this particular helmet. And maganda naman yan. I can say na sobrang bang for buck naman siya. So again, for 6.5, ang dami yung makukuha dito sa helmet na to na you won't be getting from those other helmets with the same price. And this is KYT. It's already a big helmet manufacturer. It's worldwide. It's in MotoGP. It's in alam ko nasa WSBK din itong brand na ito.
and it's a very reputable brand. So 6.5 is not a big risk para bumili kayo nito, and hindi kayo sigurado kung magugustuhan nyo, kasi yun nga, malaking company na si KYP, and I'm sure na magugustuhan nyo talaga siya. So for 6.5, go and grab it. Yan. So thank you again sa pagsama nyo sa ating pag-iikot for today. Yan, nakaka 25 minutes na rin tayo nag-iikot, no? And hopefully natulungan ko kayo makapag-decide on your next helmet purchase. Sorry. And see you in the next video. Yun lang, ikot-ikot muna tayo.